ngayon, mga kababayan, ah, eto nakalagay na siya, binalita na ng media, yung paggurgur, right? Paggurgur dito kay Maki Barba. Basahin ko lang yung balita ha. Sabi dito, tegi sa barangay captain, siya yung barangay captain, si Maki Barba, at dalawa pang iba sa Ilocos Norte. Sabi dito, kinukundina ng San Nicolas Local Government Unit ang paggurgur sa kapitan ng barangay at presidente ng Liga ng mga Barangay ng nasabing bayan na si Mark Adrian Barba at dalawang iba pa. So 39 years old lang si Mark Adrian Barba. Okay? According to Mayor Hernando, okay, Mike Hernando ng Ilocos Norte, hindi daw katanggap-tanggap yung ganitong krimen, alright? At sa kanya pang nasasakupan. So, ang insidente ay pauwi na itong si Maki Barba, sakay-sakay ng SUV at ng kanyang dalawang bodyguard. At ito ay inambush nga, di ba? Di ba kung si Bangag ay dapat ma-ambush interview, pero itong kamag-anak to, by the way, ni Bangag, according to the Ilocanos, mga Ilocano dyan na nag-text message sa akin, kamag-anak ito ni Bangag Jr. I'm not sure lang, for sure pamangkin niya to sa pinsan. Kasi di ba yung si Bangag Jr., yung tatay niya, at ang bunsong kapatid ni Senior, ni Marcos Senior, na si Fortuna Marcos Barba. Yun, so, so yung anak ni Fortuna, which is, I believe, yung isang congressman ng Ilocos na si Angelo Barba ay pinsan ni Bangag. So hindi lang natin alam. I think may kapatid pa yun eh. Ito yung mga Marcos Barba na hindi natin madalas naririnig sa larangan ng media, politika. Parang hindi ko alam kung outcast sila sa family or what. But anyway, according sa report, bumangga yung kanilang sasakyan sa isa pang SUV na nakaparada doon sa isang hotel. Pero anyway, sinugod man sila sa hospital, hindi na sila nakaabot. Pero ano yung dapat alamin natin sa pangyayaring ito, mga palangga? Okay? Alright. So tinignan natin. Well, actually kasi, hindi tayo, Mauro Duran, thank you so much. May mga Ilocano ba dito? Ma'am Cynthia Mahinay, Sir Zoro, Ma'am Parvina, may Ilocano ba? Kasi breaking news to kagabi natin. So ngayon, napag-alaman, ayon sa ating mga source na mga palangga, dahil ito nga ay konektado sa politika. So, kung kamag-anak to ni Bangag, kasi napag-alaman ko, ang sabi sa akin dito ng kababayan natin Ilocana, Miss Maharlika, hindi po in good terms ang mga Marcos sa mga Barba. I don't know how true, pero tinignan ko naman yung Facebook page ni Congressman Angelo Marcos Barba. Ito, tignan na to, October 16, meron siyang pinost na picture. Sabi niya, in celebration of World Food Day that has recognized the importance of food security and sustainable agriculture, in nourishing our communities together, we remain committed to empowering local farmers and advancing initiatives that strengthen food production. Awan may bati, okay? So I think itong mga Barba na ito, sila yung nakakapagsalita talaga ng lingwahe o dialect na Ilocano. Pero ayon sa ating source, ito daw ay politika at di umano posible na Marcos ang nasa likod nito. According to my source, di ba sinabi ko yung gabi sa inyo? Pero gaano ba natin ito papaniwalaan? Kasi tinigan natin to si Angelo, Angie Marcos, parang Angie yata ang tawag dyan sa kanya, no? Ano ba tawag sa inyo dyan? Si Congressman Angelo Marcos Barba. So, ang nakarating sa atin, mga kababayan, na itong si Maki Barba ay hindi, kumbaga,
kahit na kamag-anak nila yung mga Marcos, hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng pamilyang Marcos at itong presidenteng bangag. Yun yung nakarating sa atin. At sinusuportahan nila yung opponent, lalo na ngayong 2025, darating na election, yung opponent ng mga kamag-anak nilang Marcos. So, ang question dito, bakit walang statement si Bangag Jr. na kinukundina niya at si Amy Marcos at si Matthew Manotoc na kinukundina niya ang karumal-dumal na paggurgor dito kay the late Maki Barba. Hindi ko kilala yung mga taong to. Kain ko nga lang to narinig mga palangga eh. Sabi ni Kim Kinyo, kalaban ng mga bangag. Ayun na nga. Alam naman natin na ang mga magkakamag-anak, hindi lahat yan in good terms. Diba? Kaya nga lagi natin, meron tayong Romualdez na puting ahas eh. I hope meron tayong magbigay sa atin ng information dyan, more para mas magkakaunawaan tayo. So, kahapon yan, habang nagdadadakdak ako, kahapon, di ba, biglang pumasok yung text message na yan. So ngayon, may mga pumasok na mensahe na hindi daw in good terms yung mga tunay na Barba. Kasi tandaan mo, Marcos Barba sila. Kasi yung mother nila, lola nila si Fortuna Marcos Barba, nakapangasawa ng Barba. So they are Marcos Barba. So itong si Maki, hindi ka pinag-uusapan eh. Hindi ba dapat kamag-anak ng mga Marcos to? Kasi kung pamangkin yan, for sure pamangkin na yan. Pamangkin yan ni Marcos, ni Bangag Jr., dapat importante sa kanila na magbigay ng simpatya sa isang pamilya. Bakit wala? Itong si Mayor Mayor Hernando at chinek ko sa Facebook kung sino yung mga nagbigay ng mga mensahe. Pag ginugel mo, may mga nagbigay ng mga condolences, na nalulungkot sila dahil nawala bigla yung kanilang kaibigan, like sino to, Engineer Aladin Santos, I don't know kung sino siya actually. Sabi niya, our town, San Nicolas mourns together. 2 hours ago, sabi niya, we find ourselves gripped by a shared sense of loss as the reality of recent tragedies weighs heavy on all our hearts. Sabi niya, the lives of our friends, neighbors, and loved ones have been torn apart by violence, and with them, the very fabric of our community is being tested. These senseless acts are shaping our days with fear, frustration, and grief. Actually, mahaba yung sinabi. Sige, basahin natin to. I extend my deepest condolences to the families of PB Francisco, Jojo Bagay, Liga ng Barangay, kasi 3 ngayon namatay, di ba? Liga ng Barangay President, Honorable Adrian Maki Barba, Lord Wayne Gian Minor, and Rafi Ulep, the families who have lost. Your pain is unimaginable. No words can bring the comfort that is so desperately needed. The people of San Nicolas, I stand with you. San Nicolas, yeah. I stand with you. Our community has lost brave individuals who serve with honor and dedication in their respective roles. Individuals who in life sought only to give back to the very place we all come home. Together we must heal, but we must also act. Sabi niya, this is not a time for silence or inaction. These tragic events demand from us not just tears, but a renewed commitment to justice. We must ensure that those responsible for these heinous acts are held accountable. The safety and peace of our community depend on it. As a San Nicoleño, we cannot simply mourn and move forward. We must organize, collaborate, and build effective measures to combat violence in all its forms. Justice must be served, and through justice, we will reclaim the peace that we have lost. In solidarity with deepest respect and unwavering commitment to your mind, Kaka-Ilyans. My point here, mga kababayan, ito ay baluarte ng mga bangag. Baluarte ni Marcos Jr. dahil, baluarte ni Matthew Manotoc na at kamag-anak pa nila. Alam mo, chinek ko yung Facebook ni Maki Barba at mga friends of friends.
They live simply based on the Facebook post nila na mga nakikita ko. So magtataka ka, based dyan sa condolences sa message na yan, nangingi sila ng hustisya at hindi sila mananahimik lang, naghanap sila ng hustisya kasi nga, yung kanilang bayan ay binulabog ng ganyang krimen. And this place, mga kababayan, ay baluarte ng Marcos Sr. Di ba laging ginagamit ni Matthew, ginagamit ni Charis, yan no, ni Bangag, ni Sandro, ang kanyang may lolo, ganyan-ganyan, may lolo, kakain yan, mga ganyan-ganyan. Hindi nga nila nakita yung lolo nila, mga buwisit sila, ginagamit ng Marcos Sr. May point pa nga palaga, bakit tahimik ito? Sila ba ang nasa likod? Sino ang nasa likod sa pagpatay dito kay Maki Barba? Bakit walang mensahe si Amy? Puro mga kaeklatan. Chinek ko siya eh. Kung ano yung posting niya. Kasi dito mo makikita, hindi ba nila nabalitaan na may kamag-anak silang ginorgor? Hindi ba nila nabalitaan na mayroong isang barangay kapitan at dalawa pang kasama na ginorgor? Bakit wala silang... Okay. Ano yan palangga? Ayan. Meron ba mga Ilocano dito? Bakit tahimik? Limor Creations. Yun na nga. Bakit sila tahimik? Tahimik si Amy. Tahimik si Sandra. Tahimik si Matthew. Tahimik silang lahat. Ang meron ng condolences, nag-message. Tingnan natin yung Angelo. Okay? Ano natin? I think may mensahe din siya. Nakakaduda to kasi nga may nakakarating sa atin. Alright. Dito na mga Ilocano na nagko-comment na ang mga Marcos Romualdez, yung mga anak ni Marcos Sr., alam nyo na, yung mga mabubudol, talagang kinukutsa pa daw nila yung mga side ng, yung mga kapatid ng tatay nila, yung mga Barba, pati Kiyon, di ba? Although yung iba dyan na Kiyon, di ba, kasama nila. Pero hindi nila tinatrato na katulad ng pagtrato nila sa mga Romualdez. 6 hours ago, nagbigay ng mensahe si Angelo Marcos Barba. Today, San Nicolas grieves deeply as recent tragedies have shaken our community and disrupted the peace we hold dear. While we mourn, let us remain united in condemning violence and pursuing justice to restore safety for all. Imagine nyo ang baluarte ng Bangag at ni Amy sarili nilang kamag-anak na tegi. At wala silang tawag dito, wala silang statement. So bakit wala silang statement? Totoo kaya ang bulong-bulungan sa San Nicolas na ito ay tungkol sa politika kasi hindi sila sinusuportahan ng mga Barba? At totoo ba ang nakarating sa akin balita na ang mga Barba at ang iba pang mga kamag-anak ni Bangag, mga pinsan niya, na mga kapatid ng tatay niya, ay binubudol din nila? Hi, MVG. You're watching right now. Thank you, Palangga. So, kung may mga Ilocano dito, kayo ang nakakaalam dyan. Kasi, ayon sa ating mga palangga na nagme-message sa atin, si Amy, nilagay niya dyan yung kanyang, tawag dito, may plano siya, mayroon siyang backup plan na kapag natalo siya sa Senate, I don't know kung anong focus ang gagawin nila, kundi babalik siya dyan sa Kapitolyo ng Ilocos. Right? Di ba nandyan nag-switch, si Cecil Araneta at saka si Matthew Manotoc. Imagine mo from governor, ang tatakbuhan lang ni Matthew Manotoc ay vice governor. Tapos inilagay nila si Cecil. Okay? So according to may palangga na Ilocano kahapon na nag-message sa atin, na mayroong binabalak si Amy na kapag natalo siya sa pagiging senador, ay isa dyan sa pwesto as governor or vice governor, ay siya ang hahalili. I just don't know paano niya gagawin yan. At itong si Angelo Marcos Barba, I believe last term niya na to.
At siya is mahal na mahal din ng mga Ilocano. Kasi ito siya, nakakapagsalita ng Ilocano talaga. Okay? Ayan, may mga pumapasok na message sa akin, no? Okay? Miss Mahalika, nakakashock po talaga ang pagpatay sa kay Maki Barba. Tahimik po talaga ang mga pamilya na yan dito sa amin. Simple lang po sila. Sabi niya, low profile po sila at respetado po silang mga tao. Unlike po ng mga Romualdez at ng mga Bangag. Okay, yun. Nakita niyo, pumasok na may. So, hindi ko kilala yung mga Barba. Okay? I don't know them. Basta alam ko lang may Fortuna Barba at hindi naman politiko yung si Fortuna Barba. Di ba? Politiko ba yun? Hindi naman, di ba? Alright? Oh, ito mga pumapasok. Ayun, sabi niya, ma'am, ito, may message sa akin. Dito po sa amin sa Ilocos, napaka-humble po ni Angelo, sabi niya, ni AMB, Angelos Marcos Barba. Simple lang po sila, humble po ng mga public servant yan dito sa amin at sila po ang tunay na mga Ilocano. Dahil sila po talaga ang nakakapagsalita ng salitang Ilocano. Ang mga Bangag po, o yan, ang mga Bangag po, sila Aimee, ang kanilang mga anak ay nag-aarte-arte lang na Ilocano. Pa-British action po ang mga Jutang Ginemis na yan. Ayan, nakuha niya ni Jutang Ginemis. So kaya nga, mga palangga, sino ang nagpapatay kay Maki? Bakit ang presidente ninyo walang pakialam dyan sa Ilocos? Mismo sa bayan ninyo, may ginugurgur na walang pronouncement. Wala man lang condolences. Wala man lang sinabi si Magag na bilang na ang oras ninyo. Diba? Remember, sinabi niya yan sa mga smuggler? Hanggang ngayon, ang mga smuggler, inapoint pa ng buwaka ng inang yan. Bakit itong kamag-anak nila, okay? Bakit walang condolences, walang message of sympathy? Sino ngayon ang nagpa-ambush kay Maki Barba? Dahil ayon sa ating mga palangga na Ilocano, ay ang sinusuportahan ng mga barbang ito ay yung opponent nila. Question, Aimee, Bangag, Matthew, ni isa sa inyo hindi nyo alam na may pinatay na Barba? Ni isang tuldok, wala kayong mensahe? So bilang kaming nakatingin dito, yan, sabi ni Marcos accent is not British accent, sabi ni Gracie. Nga, Bangag accent. Well, ang sabi nila, di ba si Lisa pa na sa nagsabi ng Gracie, na ang mga anak niya very British. Di ba, very mukhang pusali na Breton. Mga, well, you know that already. Yes, pinatay yung kamag-anak ni Bangag. Pero di ba, bilang isang presidente at doon ka, sa bayan mo, kung ako yan, bayan ko yan. Meron kang mensahe na kinukundina mo na hindi mo hinahayaan yung ganyang mga karumal-dumal na pangyayari. Sino ngayon ang nagpategi sa kanya? Okay? Oh, ito may mga pumapasok. Ma'am, actually si Michael Kion may misunderstanding din po yan sa mga Marcos. Yan. Pumapasok yung mga comment. So mapipigilan ba natin itong mga messaging dito sa atin? Okay? Eto, tignan natin to. Naniniwala po kami na ito ay politika at ito ay pagtatraidor ng mga Bangag dito sa amin sa Ilocos. Okay? Ito ay pagtatraidor ni Aimee sa kanyang sariling pamilya. Oh my God. Grabe, oh. So wala man lang pong mensahe ang Pangulong Bangag. Wala man lang pong mensahe ang Pangulong Bangag sa mga krimen na naganap dito. Actually, last month po meron ding pinatay dito na barangay chairman. Ito, binigyan niya ako ng link. O, tingnan nga natin. Patay ang kapitan ng barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte, mataas sa babarilin sa harap mismo ng kanyang bahay. Oh, wow. Tingnan natin ito. Grabe naman ito. Okay, tingnan natin. Video. So, kita ninyo, nagsusumbong yung mga tao sa atin, mga palangga.
Kasi wala ka namang aasahan sa balita eh. By the way, sa tingin nyo, sino ang nagpapatay kay Maki Barba? Sabi ni Lixie mamaya, i-connect na naman kay Duterte. Paano mangyayari yun? Palangga. No, pero mahilig sila sa ganyan eh. Sabi ni Jenna, Amy Marcos, kahit anong playing safe mo, di mo maloloko ang mga tao. Bangag kayo. Kasi meron daw plano si Amy na meron silang dinidistrong car na kapag natalo siya sa Senado, meron siyang babalikan sa Kapitolyo ng Ilocos. So I just don't know kung ano yung mga pagdidistrong car nila ng batas dyan o diskarte nila para makabalik siya sa pwesto pag siya ay natalo. Binubudol nila, sabi ni, correct madam, binubudol nila ang mga Barba, sabi ni FLM. Talaga ba? Hindi ko. Okay? Alright. So ngayon, mga kababayan, yun lang naman ang tanong natin kay Bangag, kay Amy, kay Matthew, kay Sandro. Di ba si Angelo Barba is congressman. Siyempre nag-uusap-usap sila. Namatay yung kamag-anak natin o pamangkin natin or whatsoever. Hindi ba dapat sabay-sabay sila magbigay ng mensahe patungkol dito sa nangyari? So ganyan na nakakatakot sa inyo. Mismo ang baluarte ng mga bangag ay na tinitegi ang mga, well, according to my source, posible na ang nasa likod nito ay ang kalaban sa politika. Sino ang kalaban nila sa politika? At sino ang sinuportahan? According to my source, ang sinusuportahan nitong namatay ay yung opponent ng mga Marcos. So, possible ba or what? Na sila ay nasa likod nito? Hindi natin alam hanggat hindi ito naiimbestigahan. Pero sa kanilang mga gestures, sa mga ipinapakita ng gobyernong ito, ni isang mensahe, wala sila. Buhay to, 3 buhay po yung namatay. Abala pa si Lisa Tanas, mag-post ng kanyang picture na gamit na naman si Imelda ng Happy Sunday, Eklabush. Habang may mga namamatay silang mga kamag-anak, ito nga ang mga Barba, sila ay umiinom ng alak na sobrang mahal at nagpupulburon si Bangag. Si Amy, tingnan natin kung anong ginagawa ni Amy. Masaya pa eh. Kung ikaw may kamag-anak ka, na kung totoong, ikaw ay makatao, inaano mo to palangga. Tingnan natin. Binagbibigay ka ng pugay o nagbibigay ka ng simpatya. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung may sinulat si Amy. 3 hours, pasayaw-sayaw siya. Wala, sumasayaw-sayaw siya. May TikTok. Agad tayong nag-abot ng tulong sa karangalan ng covered court sa Pasig, Tayo na imbitahan dumalo sa Metro Manila 9 hours ago. Yesterday pa po nangyari to eh. Wala talaga siyang statement. So ang question ko mga Ilocano, sino ang nagpagurgur kay Maki Barba? Kay Barangay Captain Maki Barba? Ang mga Marcos ba, mga kamag-anak ba nila? O kalaban nila sa politika? Sino ang kalaban nila sa politika? Sabi nga ng ating source, ang opponents ng mga Marcos Romualdez ang kanilang sinusuportahan. Kung yan ang titignan nating premise na ang gumurgor sa kanya ay yan ang kalaban sa politika, maliwanag sa sikat ng araw kung ano o sino ang nasa likod. Pero dapat ay bigyan ng masusing investigasyon. Sabi nga dito, Miss Maharlika, alam niyo ba? Ito, may bagong message. Na nung tumakbo si Sandra sa Ilocos ay malakas pa ang kalaban niya na anak ni Rudy Fariñas. So, for sure, ginamitan niya ng smart magic. Well, we all know that palangga. We all know that already. So ngayon, mga kababayan, wala, tahimik. Abala sila dyan. Kunyari pa picture, photo op, Pero, grabe kalunos-lunos. Alam nyo, kanina galing ako sa TikTok. Nag-vlog ako. Nagkipagtsikahan ako sa ating mga palanggang mga Duterte supporters at iba pa. Grabe yung kwento nila. Okay? Yung mga kababayan natin na kinausap ko talaga,
Kasi sa TikTok, pwede magpaakyat ng mga tao. You know, akyat, ang dami kong mga nakausap doon. Si JR, nagkukwento siya bilang isang rider. You know, angkas driver. Malaki din pala ang kita, sabi niya, kahit pa paano, nakaka-2,000 daw siya. Bumalik na naman ang mga kotong na mga pulis. Bumalik ang krimen. Kaya nagtatuwa ako doon sa TikTok kasi makakausap mo yung mga mamamayang Pilipino, mga OFW, na talagang sukang-suka kay Bangag. May nakausap ko OFW, taga Kuwait, 20,000 lang si Duchess. 20,000 lang yung kanyang sweldo a month. Doon, nagpaparal siya ng 2 anak sa Pilipinas, mga elementary. Kabadong-kabado siya dahil ang sabi niya, talagang nagbalikan ng mga durugista, mga adictus benedictus sa bayan nila. May nakausap ako palangga natin si brother, I forgot yung exact name niya, kasi code lang. Muslim siya. Galit na galit siya kay Bangag Jr. Dahil sa sobrang nangyayari sa sitwasyon ng buhay niyo ngayon. May nakausap akong taga Cavite, taga Paliparan Press ba yun? Anong sinasabi niya sa akin, ma'am? Noong dati, pag sinabi mong Paliparan, talagang grabe at talamak ang mga adictus benedictus. Nung tatay daw niya, nag-work sa Davao, nung mayor pa si Pangulong Duterte, doon na na-experience sa bawal magtapo ng cigarette butt, bawal uminom ng mga nakahubad sa kalye. Hindi siya, hindi siya Bisaya, hindi siya Davaoenyo. Pero yung tatay niya, nagtatrabaho sa Davao, kaya napunta siya. Nakita daw na talaga niya yung difference ng pamamalakad ng Duterte sa Davao. At ngayon, sabi ko, nasa ka na ba ngayon? Ang sabi niya, nasa Cavite na daw siya muli. Kumusta dyan? Takot na takot yung mga tao kasi pati nga daw yung mga trangkahan nila ng kanila mga bahay, talagang make sure nila na double, yung siguradong hindi sila papasukin ng mga addictus. Lahat doon, yung nakausap ko sa TikTok, natuwa ako dahil, the random people na most of them nasa Pilipinas, na nagkakwento, angkas driver. Kinukwento niya yung mga pambubudol ng mga tiwaling pulis. Yung yung isa taga Batangas, nakausap ko. Laguna pala. Laguna, yung isa doon si Prince, patatan ko lahat ang pangalan nila. Talagang sinasabi niya na hindi sila kumbaga dumaan lang yung bagyo, hindi nakarating sa kanila yung tulong. Alright? So sinisikap nila na makaahon sila. May mga lugar na hindi nakakarating ng tulong. Puro photo op lang ang ginagawa. Dito mo makikita na Bangag talaga tong presidente ninyo. Ito na nga lang yung kaso, mga palangga, dito sa Ilocos, na ginurgor. Yung walang statement ang mga walang hiya. Ginurgor yung barba, walang statement yung kamag-anak nilang Marcos. So, nag-iibig sabihin ito, mga kababayan? Nakakapaghinala. Dapat imbestigahan ito. Kaso lang, alam mo na, ang investigasyon, hawak nila lahat yan. Kung may kinalaman lang yung mga yan, baka pagtatakpan din ng mga inayupak na yan. At sana meron talagang tumayo dyan. Sino ang nagpagurgor kay Maki Barba? Sino, mga palangga? Ginugurgor na nga ang mga kabuhayan ninyo dahil sa kapalpakan ng Bangag na ito sa paghawak o pag-manage nitong bagyo na malupit, bagyo na nagdulot ng mga kamatayan ng ating mga kababayan, pero wala pa ring ginagawa ang inyong Bangag. Puro picture-picture, puro kaletsya ng ginagawa. Ito, sarili niya ng kamag-anak ang natsugi, dead ma siya. Sino ka naman, palangga, kung ikaw ang magurgur dyan? Definitely, wala talagang pakialam sa inyo yan. Sarili nga nilang kamag-anak Dead ma lang. Tapos ang drama-drama na mahagi ng chuchu-chuchu, ng tulong, picture-picture. Imagine nyo? Pero ang mga nabilang ng mga namatay, ayaw nila iulat ng tama, bayad na lahat ang mga Ang mga mainstream media. Recently, may nakita ko sa TikTok. Parang tinanong si Bangag Okay? I don't know, napanood ba ninyo? Napadaan lang. Tinanong si Bangag ng isang reporter. Was it reporter o sa briefing nila, palangga? Yung napanood yun? Ano ang magiging impact na? Ano daw ba parang ano iba yung effect? What's the effect of quarrying? Oh my God. Bangag talaga yung presidente ninyo. Illegal quarrying, hindi niya alam. Mga kababayan,
Hindi niya alam yung epekto na sisirain ang environment ng illegal quarry. Hindi ko pa napanood yung buo, kaya hindi ko ma-share sa inyo ang lahat ng mga pinag-uusapan doon. Kaya kapag illegal, okay, illegal quarrying, isang impact yan yung pagkaroon ng mga landslide. Hindi niya alam. Yan ba ang British accent? Yan ba ang mga pabriton-briton na piling matalino ang iwi? Hindi niya alam kung ano ang impact